Right types to mga Lodi. Alright, let's go. Unang dive nga at nakakita ko agad ng isang kikiro. Ayan sa pusti at nakatabi lang siya. Marami po sila at yan yung pinili ko, yung isang medyo malaki. Nakita niyo siya, sobrang laki at sobrang taba ng kikiro na ito. Sa ibang lugar, hindi ko lang alam kung sa Bisaya ay tinatawag itong kitang. Ayan dito sa amin nakasanayan namin itong tawaging kikiro. Sa inyong mga Lodi, anong tawag niyo sa isdang ito sa inyong lugar? Paki-comment na nga. Inalis ko kagad siya sa pana dahil bala ko pang hanapin yung ibang mga kasama niya. Nasa kalahating kilo na nga pala yung kikiro na ito. Sa second dive ko, ito, nakita ko na naman ulit yung isang kasama niya. Natutulog sa pusti at ayan, hindi ko na hinayaan na tumakbo pa. At binanatan ko na agad, tinusok ko na kagad siya. Baka tusugin pa ng iba ay tusugin ko na. Maganda nga pala yung pagkakatama ko dito sa kikiro na ito kaya hindi nakaligtas. Same size lang nga pala ito ng mga nauna kong nakuha. Hindi ganun kaganda yung pagkakakuha ko ng clip na to dahil sa flashlight. Pero susunod ay mas gagandahan natin yung pagkakuha. Ayan, ingat-ingat lang sa kikiro dahil ang kikiro ay masakit itong makatinik. Sa susunod na dive ko at ito nakita ko naman yung kasama niya. Nagpaiwas-iwas lang sa posti. Nung pinana ko nga at na-headshot, ang problema ay hindi tumagos yung pana. Kaya nakabitaw lang ito. Ayan, may nakita nga pala ako isang labahita na sa ilalim ng tumbang kawayan natutulog. Ayan, ginising ko na siya at tinusok. Paborito ko nga pala yung labahita dahil masarap itong iihaw. O ayan ay katiprito. Malasa rito kapag inihaw lang. Matabang mataba. Itinali ko lang nga pala yung isang kikiro na nahuli ko at ayan kasama na siya ng isang labahita. Sa susunod na pag-dive ko ay nakakita nga pala ako ng isang bararawan. At tinitigan ko pa dahil nga hindi ko alam kung anong klaseng isda. Ayan at na-confirm ko nga isang malaking bararawan. Maganda rin yung pagkakapatama ko sa isdang ito dahil nga hindi na siya nakagalaw after ng mapana ko. Ayan headshot na headshot. Stone shot. Patay agad. Mabuti nga at napatay ka agad yung isdang ito dahil nga kapag nakatinikan ito ay talagang iiyak ka sa sakit. Parehas ng pag-iyak mo nung iniwan ka niya. Joke lang. Sa estimated kilo nito siguro nasa 3 grams na yung bararawan na ito. Ngayon nga pala ako nakapana ng bararawan sa spot na ito. Sa paglipat namin ng pwesto, nakakita ko agad ng isang labahita. Medyo malaki-laki na rin yung labahitang ito kaya hindi ko na siya hinayaan na makawala pa. Kagandahan lang talagang manisid ng gabi dahil maamoy yung mga isda. Pwede mong tutukan, pwede mong mapana na hindi na siya kagad makagalaw kagaya ng isang labahita ito. Maganda ang pagkakapatama. Sa estimated kilo ay nasa 3 grams na po siguro yung labahita na ito. Spot yata ng labahita yung lugar na ito. Dahil meron din ako ng isang malaking labahita. Itong labahitang ito pala ay pinana ni Papa kaso lang hindi niya tinamaan. Kaya napunta sa akin at medyo malaki na ito. Ito yung pinakamalaking labahita na pinana ko ngayong gabi. Sa estimated kilo nito ay nasa kalahating kilo na siguro ito mga idol. The best na to ipang ihaw yung ganito kalaki mga idol dahil nga matabang mataba na ito. After nito mga idol nag-decide na kaming umuwi ni Papang dahil nagka-cramps na raw siya. At ito yung mga nakuha naming mga isda. Meron tayong nahuling lefty. Wow. Laki din mo. Laki-laki oh. Wow, sarap nito yung sigang mga lods. Lagyan natin ito sa ice. At meron din tayong lapu-lapu. Mga nahuli nating lapu. Right. Fresh na fresh from season. Wow. Good size. Good size ng mga lapu-lapu mga lods. And ito pa. Kinahuli pa tayong lifty ulit. Ito. Sarap niyan mga idol. And syempre meron tayong nahuling pang ihaw. Itong pakul. Yan. Ito yung ibang mga nahuli natin. Ayan, meron pa tayong nahuling lapo. At butiti. Itong butiti mga lods. Tingnan nyo. Oh, 3 pirasong butiti. Kaya joke lang. Ayan o. Mga nahuli natin. Ayan, yung kikiro.